Opo 'no, nakakalungkot nga kasi mukhang ganito na ngayon yung scare 'no, na nangyayari sa mga eskuwela natin. Hindi lang dun sa mga public schools, kahit dito sa mga universities natin, na parang nagiging reactive na lang yung mga eskuwelahan kahit yung DepEd. Kasi halimbawa nga, 'pag may nakitang ganyan ay, walang ibang gagawin kundi mag-suspend din ng klase. Kaya, nananawagan din talaga kami 'no, doon sa mamamayan, maging dun sa ating ahensya sa Department of Education na dapat talaga ay madaliin 'no kung ano man ang magiging intervention natin dito sa mga nangyayaring ganito. Siyempre patuloy pa rin yung ating panawagan para doon sa mga mental health programs at yung pagdadagdag talaga ng ating mga safety personnel dun sa mga eskwelahan natin. Napalitaan namin yung 8 billion na hinihingi para doon sa mga security guards natin, pero more than that, higit sa lahat para matunton natin ang ugat ng problema ay yung ating mga mental health personnel ay madaliin din. Lalo na yung pangakong 10,000 na guidance associates natin. Okay. Ma'am Ruby, nakapag-ugnayan na po ba kayo dun sa pamunuan po dito ng sabi pong paaralan dito sa bagong incident na ito, ma'am? Well, hanggang ngayon wala pa po silang tugon dun sa ating query, no? Pero hopefully po, bago matapos po itong araw ay makarinig tayo ng reply, no, dito sa eskwelahan. Okay. Ma'am, related na lang din po siguro dito, nakakatulong din po ba sa ngayon yung mga ginagawa pong simulation exercises on active shooting na kamakailan po ay inilatag din po ni DepEd Secretary Sani Angara, kasi related nga po siya sa mga ganitong incidents po sa mga eskwelahan. Hindi naman tayo totally tutol no sa mga ganito, kaya lang sabi nga natin kailangan nating mga long-term solutions talaga, no? Kasi actually gusto rin nating pag-aralan yung mga nangyaring insidente sa US at nagkaroon din sila ng mga ganitong mga simulations. Merong mga studies kasi na nagsasabi, Bombo Maria, na meron siyang epekto, traumatic experience, nagkakaroon ng anxiety yung mga bata, no, na nag-undergo dito sa mga simulation. Kaya sana hindi natin abutin no yung ganun, kasi maganda rin talagang tignan yung mga studies na ito para hindi magaya dun sa mga estudyante sa US, kasi sabi nga nila pag merong mga ganong simulation may epekto dun sa sa bata, no? Kumbaga parang nakakaranas sila ng anxiety, may traumatic experience, para bang lagi silang alerto, at kung yung mga school officials na na-interview doon sa isang study na nabasa natin ay parang ayaw nilang ituloy yung mga ganito. In fact, sa US nga hininto ito after a couple of months. Kaya baka maganda rin pag-aralan muna no ng DepEd kung ipagpapatuloy ba yung ganitong mga simulations. Kasi sabi natin mas reactive yan doon tayo sa mga long-term solutions. Pero urgently ina-address din yung mga pwede nang gawin. Halimbawa nga yung pagdadagdag ng mga personnel. Okay po. Ma'am, and eto po ba kung sakali, kasi ayun nga, sabi nyo baka mag-cause ito or makapag-trigger sa ilang mga students. If ever na ma-inform yung mga magulang na may mga sasagawang ganito, pwede ba kaya yun, ma'am, na kung sakali may mga tumutol pong mga magulang at hindi mag-participate yung kanilang mga anak kung sakali, ma'am? Yes, no, nasa consent pa rin talaga ito ng mga magulang. Pinaka-importante yung guidance ng magulang kasi kayo po yung pinaka nakakakilala sa inyong mga anak. Nasa kumbaga kapasyahan ng mga magulang natin kung papaloob doon sa mga simulations. Sa mga school, sa proseso naman, talagang hihingin yung consent ng ating mga magulang. Okay po. So, sa kasalukuyan, ma'am, may nakarating ba ulit sa inyo bago, ma'am, aside from this dun sa Negros? Or ito po yung pinaka-recent? Ito ang pinaka-recent at sana wag na talagang masundan, no? Sinasabi ng mga teachers natin parang hindi na nila kakayanin kapag meron pa ulit insidente na katulad nung nangyari sa Tacloban. Lalo pa, isa lang yon sa mga kaso, pero yung epekto nito halos buong bansa, halos buong teacher, napakabigat pumasok kasi iniisip na natin ngayon na baka mangyari nga yan dun sa ating mga eskwela. Kaya kung kami naman din, gusto rin talaga naming makatulong, yun nga lang, napakabigat na ng workload ng teacher, kaya dapat alisin din sana ito para later on ay makatulong din kami dun sa pag-empower sa mga magulang at din sa mga estudyante rin natin.
Okay. Pero ito ba, ma'am, ay sa ngayon kasi syempre, 'di ba, may mga ibang national issues tayo na doon naka-focus po yung mga kababayan natin or ating gobyerno. Aktibo pa rin po ba, ma'am Ruby, yung Department of Education naman sa pagtugon dito, lalo yung nangyari po sa Tacloban, ma'am? Sa ngayon, ang nakita natin yung natuloy na, no, na tawag dito, drill, no, sa Manila Science High School, no? Opo. Yun yung kanilang launching, tapos susundan daw ito nung mga schools din sa mga susunod na araw, no? Importanteng makita yung assessment nila doon sa ginawang drill doon para ma-assess din sa implementation nito sa mga iba pang eskwela. Pero ako nga, ang sinasabi ko talaga sa DepEd ay pag-aralan din yung mga studies na ginawa dun sa US kasi baka nga may epekto yun kasi pwede rin kasi may posibilidad din na dahil nga sa mga ganong simulation baka magkaroon pa ng pag-iisip yung mga bata, no, na talagang gawin ito sa loob ng eskwela. Knowing na very open na ginagawa ito. Tapos syempre yung privacy din ng mga bata, etc. Maraming dapat i-consider. Kaya tingin natin, kung meron mang mag-a-address dito, talaga urgently yung personnel na kailangan natin sa loob ng eskwela. Mental health, school safety, at iba pa. Ma'am,